nang once again, pinakilig ang fans sa Kapuso Mall Show. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. Tatlong empleyado ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan na nagpositibo sa drug testing. Sinibak sa serbisyo. May ulat sa Alpitulagan. Tatlo sa mahigit 300 mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan ang nagpositibo sa isinagawang random drug testing sa bayan. Agad daw sinibak sa serbisyo ang tatlong empleyado. Wala kasing employer-employee relationship ang tatlong empleyado dahil job order ang kanilang employment status. Like an open door policy yan na they can resign anytime and I could discharge them anytime. Ngayon, with the result na positive sila, inalis ko na sila. Ayon sa alkalde, mahigit 200 empleyado pa ang hindi sumasailalim sa drug testing. Sumailalim naman sa drug testing si Councilor Joseph Emmanuel Serra sa isang pribadong ospital. Hindi ito nakiisa sa drug testing na isinagawa ng lokal na pamahalaan dahil paglabag daw ito sa kanyang karapatan. Pero kaisa daw siya sa layuning maging drug-free ang bayan nang hindi natatapakan ang karapatang pantao. Gusto ko na yung ating mga kabataan at saka yung mga bata, it will not be under the influence of any drugs at all. So, as I said again, I would like Mangaldan to be drug-free. Sa ilalim naman sa community service ang mga self-confessed drug dependents. Alpitulagan naghahatid ng balitang amyanan. Umano'y tulak ng ilegal na droga, patay matapos umanong tangkaing agawin ang baril ng pulis na aaresto sa kanya. Nagbabalik Alpitulagan. Patay ang top 2 priority list ng Lingayen Police Station na si Marco Castillo alias Bacoy matapos mauwi sa barilan ang pag-aresto sa kanya ng mga operatiba ng Mangaldan Police sa Barangay Salaan. Ayon sa PNP, isang bypass operation ang ikinasa sa inuupahang bahay ni Castillo pero nang pupusasan na ang suspect, inago umano nito ang baril ng pulis. Pupusasan na ng pulis natin yung subject, but then kinuha yung baril ng arresting officer yung magpupusa sana. So since nakuhawakan niya yung baril, no, yung isang backup na arresting officer natin, pinutukan niya. Na-recover ang 7 pakete ng hinihinalang shabu, isang improvised M16 pistol at iba't ibang drug paraphernalia. Nakuha rin sa suspect ang mga notebook na naglalaman umano ng transaksyon nito sa illegal na droga. Isa siyang malaki doon sa Lingayen, mainit na siya. So a month before o 2 months na gagala-gala dito. So nag-stay na siya dito. Tapos yung mga customers niya pumupunta na rin dito from Lingayen, Binmalay. So pinupunta na siya. Inaresto rin ang 5 iba pang sangkot na gumagamit ng illegal na droga sa inuupahang bahay ng suspect. Kakasuhan ang mga ito ng illegal possession of dangerous drugs. Ngayong Hulyo, 7 drug operations na ang isinagawa sa bayan. 14 ang naaresto. Alpitulagan naghahatid ng balitang amyanan. Kakapasok lang na balita, patay si Dominador de Vera matapos umanong makaengkwentro ang mga miyembro ng Manawag Police sa bypass operation mag-aalas 12 ng tanghali kanina. Kasama si de Vera sa lista ng mga priority target ng pulisya. Patay rin ang number 1 sa drug watch list ng Orbistondo Police na si Lord Anthony de Vera matapos pagbabarilin ng 2 hindi pa nakikilalang suspect. Nangyari ang pamamaril sa Barangay Poblasyon pasado alas 12 kaninang tanghali. Samantala, 44 anyos na amain patay matapos pagtulungang pukpukin ng tubo ng kanyang 2 anak-anakan sa Dagupan City. Nagka-alerto si Claire Lacanilaw. Pinagpupukpok ang 44 anyos na si Leo Bahar ng kanyang 2 anak-anakan sa Barangay Bunuan Bukig, Dagupan City bandang alas 7 kagabi. Binawian ng buhay ang biktima dahil sa matitinding sugat sa ulo. Bago ang krimen, nag-inuman pa ang biktima at magkapatid na sospek na sina Rolly at Ramil Madawi. Habang sila'y nagkaroon ng inuman, nagkaroon
ng heated argument. Dumanas siya sa ganyan sa harap ng bahay ko. Inabutan na siya ng dalawang magkapatid, tinubo ng tinubo. Inawat ko, sabi ko tama na yan kasi patay na yung tao. Agad na tumakas sa magkapatid matapos nilang mapatay ang amain. Bigo namang ma-recover ng pulisya ang bakal na tubo na ginamit ng mga ito sa krimen. Ayon sa lola ng mga sospek, matagal nang may alitan ng biktima at magkapatid. Nalulong din daw sa iligal na droga ang magkapatid. Inahabol pa nga ng mga itak yung mga bata pa yon. Inahabol niya ng itak. Pero may alitan na sila. Kasalukuyang pinaghahanap ng otoridad ang mga sospek na naharap sa kasong homicide. Perla Canilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Panibagong rollback sa ilang produktong petrolyo asahan daw bukas. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel. Jasmine. PJ, magandang pasok ng buwan ng Hulyo para sa ating mga kapusong tsuper dahil nga sa sunod-sunod na rollback sa petroleum products. At mamayang alas 12 ng hating gabi, panibagong rollback na naman ay patutupad ng mga petroleum companies. Ayon sa mga tsuper, sana'y magtuloy-tuloy ang rollback hanggang sa mga susunod na buwan. Epektibo mamayang alas 12 ng hating gabi, ipapatupad ang panibagong rollback sa petroleum products. Ayon sa mga gasoline stations sa Pangasinan, mas malaki ngayon ang bawas presyo sa diesel kumpara sa gasoline at kerosene. Tinatayang nasa 70 hanggang 80 centavos ang kaltas sa halaga ng kada litro ng diesel, habang 50 hanggang 60 centavos ang rollback sa bawat litro ng gasolina. Sa kerosene naman, nasa 65 hanggang 75 centavos ang bawas presyo sa kada litro nito. Ngayon po, siguro bumabawi po yung kasi mababa po siguro yung angkat nila ngayon. Kaya tuloy-tuloy po yung rollback. Almost tama na po yung yung rollback po niya. Malaking bagay para sa mga tsuper ang sunod-sunod na rollback. Kung magtutuloy-tuloy daw ito, posibleng maghain na sila ng petisyon sa LTFRB para sa bawas singil sa pamasahe. Masaya kaming mga driver. Yung pamasahe nanggagaling sa LTFRB. Pag hindi namin pwedeng itaas, kahit na baba ng baba ang krudo, hindi namin maibaba yung pamasahe. Mas maganda kung rollback ulit. Maganda para para makatipid. Sana bababa din yung pamasahe. Nananatiling 8 piso ang minimum na pamasahe sa mga pampublikong sasakyan, habang 7 piso naman sa mga estudyante. PJ, noong mga nakaraang linggo, base na rin sa ating panayam sa mga drivers na may bahagi naman ng Lingayen Pangasinan, hindi nila masyadong ramdam yung sunod-sunod nga na rollback dahil nasa 50 hanggang 60 centavos lang naman yung rollback sa diesel, ganun din sa gasolina. Pero dahil sa sunod-sunod na nga, medyo malaking bagay na rin yon sa mga driver dahil actually yung diesel ay talagang medyo malaki na yung ibinawas doon nga sa rollback magmula na nagkaroon nga tayo ng price hike naman noong mga nakaraang buwan. Kaya naman panawagan nila na sana'y magtuloy-tuloy na yan hanggang sa buwan ng Agosto at Setyembre. At kung magkaganon nga, ay gagawa na rin sila ng petisyon na isusumitin nila sa LTFRB Region 1 para magkaroon din ng bawas pamasahe sa mga motorista. PJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Mahigit 60 sumukong drug personality sa Mangaldan, Pangasinan, pumarada bilang suporta sa kampanya kontra iligal na droga. Pero, pagparada ng mga ito, kinwestiyon ng ilang opisyal ng gobyerno. Sundan sa ulat ni Alfie Tulagan. Mahigit 60 mga aminadong drug dependent ang sumuko sa pulisya sa Mangaldan, Pangasinan. Kabilang si Carlo, hindi tunay na pangalan sa mga sumuko. May pamilya at anak ito, kaya't ang kanyang pagsuko, alin niya sa kanyang mahal sa buhay. Nakakatakot kung saan nakakatakot. Kahit sino naman siguro natatakot talaga eh. Kaya ako nagpasya na sumuko na. Matapos silang kunan ng mga impormasyon, affidavit at litrato, pumarada ang mga ito bitbit ang mga placard na nagpapakita ng kanilang pagsuporta kontra iligal na droga. Totoong change is coming na daw sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan dahil yung mga sumukong mga drug user at mga drug pusher, sila na mismo yung nagrarally para ipakita yung kanilang suporta kontra iligal na droga. Pumarada ang mga ito sa Central Business District hanggang sa harap ng mga eskwelahan. Suportado naman ng mga residente ang pagpapakita ng suporta ng mga sumukong drug dependent sa kampanya kontra iligal na droga. Right nila yan, pero kung voluntaryo sila, okay lang kung voluntaryo. Tinanong naman natin sila, voluntary. Ang sabi naman ng iba, tulong na nila para mag-set ng magandang halimbawa. Pero hindi nagustuhan ng alkalde at isang human rights lawyer na isa ring konsehal ng bayan ang ginawang rally. Sa akin,
there's always a second chance, especially if they submit themselves. Para sa akin, if I didn't have knowledge I did not order, that means I'm against it. So, sa totoo lang, dictated yung consent nila. Kaya tatanungin mo kung talagang sa kanila ba talaga galing yun o hindi. You'd rather na tutulungan mo na lang yung addict para ma-rehab siya. Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Mga cast ng once again, pinakilig ang fans sa Kapuso Mall Show sa Dagupan City. Tunghayan sa aking report. Sumagundong ang sigawan na pilian ng mga fans sa buong CSI The City Mall Atrium sa Dagupan City sa isinagawang Kapuso Mall Show. Tampok ang mga cast ng afternoon prime na once again. Mas na-excite ang mga Pangasinense nang lumabas sa entablado ang once again love team na sina Janine Gutierrez at Alger Abrenica. Kilig overload naman nang kumanta si Jeric Gonzalez at pinalagbagis ang dalagitang makasama siya sa stage. Kinilig din baging ang mga kalalakihan nang bumaba sa stage si Thea Tolentino at makisalamuha sa mga fans. Nasa huling linggo na ang once again. Dapat daw abangan ang mga twist sa istorya. Maraming salamat sa kanila, lalo na sa pag-suporta sa once again. And sana huwag nilang palampasin hanggang huli yung once again. Yung team ng once again, thankful. Nagagala kasi pinaunlakan kami ng mga taga rito sa Dagupan. Samantala, nakipagsabayan din ng ilang fans sa kuwelang-kuwela na si Bubay dahil sa iba't ibang mga papremyo, game na sumali ang lahat sa palaro. Public service announcement muna tayo, mga kapuso. Magpapatupad ng 8 oras sa scheduled power interruption ng Benguet Electric Cooperative o BENECO sa ilang bahagi ng Baguio City at La Trinidad, Benguet. Ito'y mula alas 9 na umaga hanggang alas 5 ng hapon bukas, July 19. Apektado nitong Tamawan Village, Balita at bahaging Purokwan, Pinso Proper, Balanban, Irisan, Zarate Village, Pinso Proper at Upper QM sa Baguio City. Maging ang ilang bahagi ng Longlong, Benguet National High School Annex, Decan Subdivision, Wadayan, Pugi sa La Trinidad, Benguet. Dahil sa malakas na pagpapatugtog ng radyo, magsasaka pinagsasaksak ng sariling kapatid. Patay! Tutukan sa ulat ni Joan Punsoy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng padre de pamilya na si Reynaldo Paragas, magsasaka sa barangay Panggalangan, San Carlos City, Pangasinan. Mismo ang nakababatang kapatid nito na si Roberto Paragas ang sumaksak sa biktima. Ayon sa PNP, bagong insidente, pinagbabato ng sospek ang bahay ni Reynaldo. At may nagsisigaw daw, kaya nabilitan siyang lumabas. Ang alam ng misis niya, niyakap lang ng kapatid niya, pala saksak na. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na parehong lasing ang biktima at sospek. May dating alitan ng magkapatid. Ito rin naman ang dahilan kung bakit naganap ang krimen. Bagay na kinumpirma ng asawa ng biktima. Nagpapatugtog si Roberto ng radyo na malakas talaga. Masakit po sa dibdib yung pagtutugtog niya. Kasi yung asawa ko napupuy sa gabi po dahil nagpapatubig doon sa bukid po. Pag dumating dito ng umaga, ang lakas ng tugtog ni Roberto. Madalas din naman ang mag-away ang magkapatid dahil dito. Tila hindi raw alintana ng sospek ang pagod ng kanyang kuya sa tuwing umuwi ito sa kanilang bahay para magpahinga. Pinaghahanap ngayon ng otoridad ang sospek na agad tumakas matapos ang krimen. Gusto ko pong mahuli po siya para matahimik yung kaluluwa ng asawa ko. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Magsimula ang pagpaparehistro para sa barangay at SK elections noong Biyernes, daang-daang botante na ang nakapagpalista sa COMELEC. Yan ang balitang tinutukan live ni Claire Natalila. Claire? Ayon sa 3-day turnout ng COMELEC Dagupan, dagsapagin ang mga taong nagpaparehistro para sa SK at barangay election ngayong araw. Tunghayan sa aking report. Nasa 421 na botante na ang nagparehistro para sa Sangguniang Kabataan Elections. 275 voters naman para sa barangay elections ang naitala ng COMELEC Dagupan mula nang simulan ang voters registration noong Biyernes. But that does not mean na sila lang yung boboto. Idadagdag pa natin dyan yung 18 to 30 na regular voters kasi qualified din silang bumoto sa Sangguniang Kabataan Elections. Kasi ang voters natin sa SK, 15 to 30.
Ayon sa COMELEC Dagupan, sa nakaraang 3 araw, mga kabataan ang karamihan sa mga maagap na nagparehistro para sa gaganaping eleksyon sa October 31. Kabilang dito ang grade 9 student na si Margie Kayabyab na nagpasama pa sa kanyang tatay. Ayon kay Margie, mahalaga ang papel ng mga kabataan sa isinusulong na pagbabago sa bansa. Na magiging maayos yung election sa SCK. Tapos sana piliin nila yung dapat manatili sa Bukas din ang tanggapan ng COMELEC sa mga nais na magpa-validate. Subject ngayon sa July 15 to 30 na registration is yung 5,000 na voters na dinilit namin dahil sa kanilang failure to validate yung no bio, no boto. So bumabalik na sila ngayon. TV nilinaw ng COMELEC umaga hanggang alas 5 ng hapon ang pag-i-issue ng voters ID, voters registration record at voter certificate para bigyang prioridad ang mga nagpaparehistro para sa barangay at SK election. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Sa ibang balita, Artikulo 21 ipinapatupad na sa Dagupan City. May ulat Alfie Tulagan. Artikulong 21, disiplina para umasenso. Yan ang ipapatupad ngayon ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City simula ngayong buwan. Sa bisa ng Executive Order No. 20 Series of 2016, nakasulat sa Artikulo 21 ang mga ipinagbabawal gawin sa lungsod. Para kinoncentrate lang po natin sa mga crimes that are committed in the streets or actions that are offensive that are committed in the streets. Kabilang dito ang bawal magkalat, pagdura at paninigarilyo sa pampublikong lugar, pag-ihi kung saan-saan at vandalismo. May mga batas ding may kaugnayan sa mga motorista. Parang reinforcement na rin, parang pinapaalala natin na meron talagang existing na ordinance na mga ganito na lalo natin paigtingin sa itong panahon ito. Para sa akin, mas magandang sundin. Kasi lahat ng mga nakasulat dyan, yung mga kabataan kasi ngayon, masyado na silang hindi na sila sumusunod sa mga magulang. Oo, para sa kabutihan yan. Maganda yan. Kailangan ng sundin. Oo, kailangan sundin yan. Ayon sa City Administrator, ang binuong Task Force Disiplina ang magpapatupad ng Artikulo 21. That we want to humanize the enforcement of the laws. Now, we do not, we still want to tell the people that while we are implementing the laws, we want to make sure that the enforcement of the laws are humanized. Alfie Tulagan, naghahatid ng balitang amyanan. Pinaluhan ni U.S. Ambassador Philip Goldberg ang isang art exhibit sa Baguio City Museum. Layunin ng exhibit na maipakita at makapagbigay ng impormasyon kung paano nagsimula ang syudad bilang isang colonial hill station. Nais din napakita sa exhibit ang tatag ng Samahan ng Pilipinas at Amerika. Magtatagal ang exhibit hanggang sa katapusan ng Agosto. Mga mura pero masusustansyang pagkain ihahain sa atin ng mga barangay volunteers sa Dagupan City. Ating tikman sa report. Ipinamalas ng mga barangay volunteers sa lungsod ng Dagupan ang kanilang kakayahan sa pagluluto ng mga masusustansyang pagkain. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month, ipinakita nila na hindi kailangang mahal ang pagkain para maging malusog ang pangangatawan. Iba't ibang putahe ang kanilang ibinida tulad ng labong kon alimasag, fresh fruit kebab, steam alangat with malunggay at adobong pusit. Tortang munggo naman ang pambato ng grupo ni Aling Corazon ng Barangay Maluwod. Mayroon po siyang dahon ng malunggay para pampalakas ng katawan. Oh. Kaya kumpleto po tayo dahil nandyan po yung go, grow, and glow. Ang ginagawa po is magbigay ng proper dish na healthy, na nutritious, na para po mabigay sa isang 6-month-old child, focusing on complementary feeding, hanggat sa whole member ng family. Ipinaalala rin na hindi dapat kalimutan ang pagkain ng almusal. Mainam na pagplanuhang mabuti ang iluluto o paggawa ng food menu para sa isang linggo. Kung tayo po ay busy, hindi po kinakailangan na all the time is instant. Dahil syempre pag instant, marami huyang preservatives na nakaka-harm sa ating kalusugan. Alfie Tulagan, naghahatid ng balitang amyanan.
Barangay Chairman na numero 1 sa target list ng ilegal na droga, patay sa pamamaril sa Badoc, Ilocos Norte. Barangay Kagawad naman na kabilang sa drug watch list sa mga tarim Pangasinan, arestado. Joan Ponsoy, pasok. Binawian ng buhay ang 51 anyos na barangay chairman matapos pagbabarilin sa labas ng kanyang bahay sa Badoc, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, naglalakad papunta sa kanyang farm ang biktimang si Senado Toralba ng pagbabarilin ng 2 lalaking nakasakay sa kotseng walang plaka. Nagtamo si Toralba ng 5 tama ng bala sa katawan. 5 basyo ng caliber 5.56 Armalite rifle ang na-recover ng otoridad sa crime scene. Ayon sa pulisya, maaring droga ang dahilan ng pamamaril dahil number 1 sa kanilang drug watch list ang biktima. Ang theory na tinitignan namin dito, tanggulo ay malamang siguro nagkakaroon ng internal cleansing sa mga hanay nila. Samantala sa mga tarim Pangasinan, arestado ang incumbent barangay Kagawad ng Benlag na si Eduardo Moreno. Nahulihan ito ng 6 na pakete ng hinihinalang shabu matapos ang sinagawang search operation ng pulisya sa kanyang bahay. Ayon sa PNP, kabilang sa watch list si Moreno. Sa bahay umano nito itinatago ng kanyang kapatid na si Ignacio ang supply ng illegal na droga. Nagsagawa rin ng search operation ng PNP sa bahay ni Ignacio. Ito nga po ay kinukuha nila dito sa may Las Piñas, somewhere in Manila. Sino mga buyers nila? Ito nga si Ignacio Moreno. Siya talaga yung parang supplier dito, and then siya naman ang nakakalat na naman dito sa amin. Nakaupo pa rin as elected, pero mabibigyan naman siya ng due process. Magkakaroon ng final judgment. Yun yung time ng removal into office na siya. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Mahigit 3,000 drug personalities sabay-sabay sumuko sa otoridad sa La Union. Mga miyembro naman ng pulis sumailalim sa drug test sa Bamban, Tarlac. Nakatutok si Glam Kalikdan. Sabay-sabay na sumuko sa Police Provincial Office ang mahigit 3,000 drug personality mula sa iba't ibang bayan sa La Union. Pagkatapos magpa-drug test, nanumpa ang mga ito na tatalikuran ang iligal na droga. Binigyan din sila ng mga Biblia para mas mapalapit sa Diyos at gabay nila sa pagbabagong buhay. Magsasagawa rin ng livelihood assistance ang provincial government para may pagkakitaan ang mga sumuko. Samantala, sumailalim sa random drug test ang 77 mga pulis sa Bamban, Tarlac. Tiniyak ng pamunuan ng PNP na walang makapandaraya at galing mismo sa mga pulis ang urine sample. Malinis daw ang hanay ng pulisya sa bayan, kaya kumpiyansa silang magnenegatibo ang resulta ng drug test. Yun po ang ating kagustuhan na maging 100%, kaya nga po natin pinapadrug test po yung mga kapulisan dito sa Bamban para makita po natin kung mayroon pong gumagamit sa kanila. Glam Kalikdan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Singil sa tubig mula sa Lingden Water District, nakaambang tumaas sa susunod na buwan. May ulat si Jasmine Gabriel. 40 pisong dagdag singil sa konsumo sa tubig ang ipapatupad ng Lingayen Water District Prime Water, epektibo sa susunod na buwan. Mula sa minimum charge na 230 pesos sa unang 10 cubic meter, tataas ito sa 270 pesos. Ayon sa pamunuan ng Liwad Prime Water, mas mababa ito kumpara sa isinumiti nilang petisyon sa Board of Trustees ng Local Water Utilities Administration. Yung business plan na ginawa nila doon sa investment, kaya dumating doon sa point na ang magtaas 350 nga yung kanila doon sa investment. Taong 2004 pa raw ang huling dagdag singil na ipinatupad sa mga nasasakupan ng liwad. Noong 2013 pa raw nila isinumiti sa Local Water Utilities Administration ang water increase, pero nitong Hunyo lang ito naaprubahan. Kaya ni-review talaga kung yung hinihinging water increase talagang okay lang. Hindi pa man naipatupad ang water increase, di na maiwasang umalma ng ilang water concessionaire. Mataas na. Sobrang taas po. Doble yung pambili namin ng tubig. Sana ayusin nila ang serbisyo. Walang problema kahit tumaas man ang bill. Nasa mahigit 4,000 households ang nasiserbisyo ng tubig ng Liwad Prime Water. Pinakawalan na ang dolphin na napadpad sa dagat ng Badoc, Ilocos Norte.
matapos ang mahigit 2 linggong pagpapagaling sa sugat nito. Ayon sa Provincial Fishery and Regulatory Coordinator, bumalik na sa dating sigla at naghilom na rin ang mga sugat ng dolphin. Matatandang nagtamo na maraming sugat sa katawan ng dolphin matapos aksidente umanong malambat ng mangingisda. Narito na ang iba pang public service announcement. Apektado na maghapong kawalan ng supply ng kuryente ang Baguio Eagle Crest Phase 1, Bangkaking Norte at Sur sa Baguio City at Adafang, Badiwan sa Tuba, Benguet mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa darating na Miyerkules, July 20. Ito'y upang bigyang daan ng pagsasayo sa ilang poste ng kuryente. Aksyon ng Benguet Electric Cooperative o Beneco sa ilang bahagi ng Baguio City at La Trinidad, Benguet. Ito'y mula alas 9 na umaga hanggang alas 5 ng hapon bukas, July 19. Apektado nitong Tamawan Village, Balita at bahaging Purokwan, Pinso Proper, Balanban, Irisan, Zarate Village, Pinso Proper at Upper QM sa Baguio City. Maging ang ilang bahagi ng Lunglong, Benguet National High School Annex, Decan Subdivision, Wadayan, Pugi sa La Trinidad, Benguet. Avisala mga kapuso, mamayang gabi na puling magbubukas ang daigdig ng Encantadia. Samahan natin ang 4 na sangre sa kanilang kapanapanabik na paglalakbay sa mahiwagang mundo. Tuklasin ang lihim ng 4 na kaharian ng Lireo, Adamia, Sapiro at Hatoria at mamangha sa lakas na kapangyarihan ng 4 na brilyante. Ngayong gabi na yan mga kapuso pagkatapos ng 24 oras. At yan ang mga balitang hatid ng Tropa ng Katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Kasama si Faye Centeno, ako po si CJ Torida. At ito ang Balitang Amyanan. Ng alas 7 kagabi, binawian ng buhay ang biktima dahil sa matitinding sugat sa ulo. Bago ang krimen, nag-inuman pa ang biktima at magkapatid na sospek na sina Rolly at Ramil Madawi. Habang sila'y nagkaroon ng inuman, nagkaroon ng heated argument. Dumanas siya sa ganyan sa harap ng bahay ko. Inabutan na siya ng 2 magkapatid, tinubo ng tinubo. Inawat ko, sabi ko tama na yan kasi patay na yung tao. Agad na tumakas sa magkapatid matapos nilang mapatay ang amain. Bigo namang ma-recover ng pulisya ang bakal na tubo na ginamit ng mga ito sa krimen. Ayon sa lola ng mga sospek, matagal nang may alitan ng biktima at magkapatid. Nalulong din daw sa illegal na droga ang magkapatid. Inahabol pa nga ng mga itak yung mga bata pa yon, inahabol niya ng itak. Pero may alitan na sila. Kasalukuyang pinaghahanap ng otoridad ang mga sospek na naharap sa kasong homicide. Derla Canilaw, nag-aatid ng Balitang Amyanan. Panibagong rollback sa ilang produktong petrolyo, asahan daw bukas. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel. Jasmine. PJ, magandang pasok ng buwan ng Hulyo para sa ating mga kapusong super dahil nga sa sunod-sunod na rollback sa petroleum products at mamayang alas 12 ng hating gabi, panibagong rollback na naman ay patutupad ng mga petroleum companies. Ayon sa mga super, sana ay magtuloy-tuloy ang rollback hanggang sa mga susunod na buwan. Epektibo mamayang alas 12 ng hating gabi, ipapatupad ang panibagong rollback sa petroleum products. Ayon sa mga gasoline stations sa Pangasinan, mas malaki ngayon ang bawas presyo sa diesel kumpara sa gasoline at kerosene. Tinatayang nasa 70 hanggang 80 centavos ang kaltas sa halaga ng kada litro ng diesel, habang 50 hanggang 60 centavos ang rollback sa bawat litro ng gasolina. Sa kerosene naman, nasa 65 hanggang 75 centavos ang bawas presyo sa kada litro nito. Ngayon po, siguro bumabawi po yung kasi mababa po siguro yung angkat nila ngayon. Kaya tuloy-tuloy po yung rollback. Almost na po yung yung rollback po niya. Malaking bagay para sa mga tsuper ang sunod-sunod na rollback. Kung magtutuloy-tuloy daw ito, posibleng maghain na sila ng petisyon sa LTFRB para sa bawas singil sa pamasahe. Masaya kaming mga driver yung pamasahe nang gagaling sa LTFRB. Pag hindi namin pwedeng itaas kahit na baba ng baba ang krudo.
hindi namin maibaba yung pamasahe. Mas maganda kung rollback ulit. Maganda para para makatipid. Sana bababa din yung pamasahe. Nananatiling 8 piso ang minimum na pamasahe sa mga pampublikong sasakyan, habang 7 piso naman sa mga estudyante. PJ, noong mga nakaraang linggo, base na rin sa ating panayam sa mga drivers sa may bahagi naman ng Lingayen, Pangasinan, hindi nila masyadong ramdam yung sunod-sunod nga na rollback dahil nasa 50 hanggang 60 centavos lang naman yung rollback sa diesel, ganun din sa gasolina. Pero dahil sa sunod-sunod na nga, medyo malaking bagay na rin yon sa mga driver dahil actually yung diesel ay talagang medyo malaki na yung ibinawas doon nga sa rollback magmula na nagkaroon nga tayo ng price hike naman noong mga nakaraang buwan. Kaya naman panawagan nila na sana'y magtuloy-tuloy na yan hanggang sa buwan ng Agosto at Setyembre. At kung magkaganon nga, ay gagawa na rin sila ng petisyon na isusumitin nila sa LTFRB Region 1 para magkaroon din ng bawas pamasahe sa mga motorista. PJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel. Mahigit 60 sumukong drug personality sa Mangaldan, Pangasinan, pumarada bilang suporta sa kampanya kontra iligal na droga. Pero, pagparada ng mga ito, kinwestiyon ng ilang opisyal ng gobyerno. Sundan sa ulat ni Alfie Tulagan. Mahigit 60 mga aminadong drug dependent ang sumuko sa pulisya sa Mangaldan, Pangasinan. Kabilang si Carlo, hindi tunay na pangalan sa mga sumuko. May pamilya at anak ito, kaya't ang kanyang pagsuko, alin niya sa kanyang mahal sa buhay. Nakakatakot kung saan nakakatakot. Kahit sino naman siguro natatakot talaga eh. Kaya ako nagpasya na sumuko na. Matapos silang kunan ng mga impormasyon, affidavit at litrato, pumarada ang mga ito bitbit ang mga placard na nagpapakita ng kanilang pagsuporta kontra iligal na droga. Totoong change is coming na daw sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan dahil yung mga sumukong mga drug user at mga drug pusher, sila na mismo yung nag-rally para ipakita yung kanilang suporta kontra iligal na droga. Pumarada ang mga ito sa Central Business District hanggang sa harap. Pagin ang mga taong nagpaparehistro para sa SK at barangay election ngayong araw. Tunghayan sa aking report. Nasa 421 na botante na ang nagparehistro para sa Sangguniang Kabataan Elections. 275 voters naman para sa barangay elections ang naitala ng COMELEC Dagupan mula nang simulan ang voters registration noong Biyernes. But that does not mean na sila lang yung boboto. Idadagdag pa natin dyan yung 18 to 30 na regular voters kasi qualified din silang bumoto sa Sangguniang Kabataan Elections. Kasi ang voters natin sa SK, 15 to 30. Ayon sa COMELEC Dagupan, sa nakaraang 3 araw, mga kabataan ang karamihan sa mga maagap na nagparehistro para sa gaganaping eleksyon sa October 31. Kabilang dito ang grade 9 student na si Margie Kayabyab na nagpasama pa sa kanyang tatay. Ayon kay Margie, mahalaga ang papel ng mga kabataan sa isinusulong na pagbabago sa bansa. Na magiging maayos yung election sa SK. Tapos sana piliin nila yung dapat manatili sa Bukas din ang tanggapan ng COMELEC sa mga nais na magpa-validate. Subject ngayon sa July 15 to 30 na registration is yung 5,000 na voters na dinilit namin dahil sa kanilang failure to validate yung no bayo, no boto. So bumabalik na sila ngayon. CJ, nilinaw ng COMELEC umaga hanggang alas 5 ng hapon ang pag-i-issue ng voters ID, voters registration record at voters certificate para bigyang prioridad ang mga nagpaparehistro para sa barangay at SK election. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Sa ibang balita, Artikulo 21 ipinapatupad na sa Dagupan City. May ulat Alfie Tulagan. Artikulong 21, disiplina para umasenso. Yan ang ipapatupad ngayon ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City simula ngayong buwan. Sa bisa ng Executive Order No. 20 Series of 2016, nakasulat sa Artikulo 21 ang mga ipinagbabawal gawin sa lungsod. Para kinoncentrate lang po natin sa mga crimes that are committed in the streets or actions that are offensive that are committed in the streets. Kabilang dito ang bawal magkalat, pagdura at paninigarilyo sa pampublikong lugar, pag-ihi kung saan-saan at vandalismo. May mga batas din may kaugnayan sa mga motorista. Parang reinforcement na rin, parang
pinapaalala natin na meron talagang existing na ordinance na mga ganito na lalo natin paiigtingin sa itong panahong ito. Para sa akin, mas magandang sundin. Kasi lahat ng mga nakasulat dyan, yung mga kabataan kasi ngayon, masyado na silang hindi na sila sumusunod sa mga magulang. Oo, para sa kabutihan yan. Maganda yan. Kailangan ng sundin. Oo, kailangan sundin yan. Ayon sa City Administrator, ang binuong Task Force Disiplina ang magpapatupad ng Artikulo 21. That we want to humanize the enforcement of the laws. Now, we do not, we still want to tell the people that while we are implementing the laws, we want to make sure that the enforcement of the laws are humanized. Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Pinaluhan ni U.S. Ambassador Philip Goldberg ang isang art exhibit sa Baguio City Museum. Layunin ng exhibit na maipakita at makapagbigay ng impormasyon kung paano nagsimula ang syudad bilang isang colonial hill station. Nais din napakita sa exhibit ang tatag ng Samahan ng Pilipinas at Amerika. Magtatagal ang exhibit hanggang sa katapusan ng Agosto. Mga mura pero masusustansyang pagkain ihahain sa atin ng mga barangay volunteers sa Dagupan City. Ating tikman sa report. Ipinamalas ng mga barangay volunteers sa lungsod ng Dagupan ang kanilang kakayahan sa pagluluto ng mga masusustansyang pagkain. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month, ipinakita nila na hindi kailangang mahal ang pagkain para maging malusog ang pangangatawan. Iba't ibang putahe ang kanilang ibinida tulad ng labong kon alimasag, fresh fruit kebab, steam alangat with malunggay at adobong pusit. Tortang munggo naman ang pambato ng grupo ni Aling Corazon ng Barangay Maluwod. Nang once again, dinakilig ang fans sa Kapuso Mall Show. Magandang hapon, Hilaga at Gitnang Luzon. 3 empleyado ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan na nagpositibo sa drug testing. Sinibak sa serbisyo. May ulat sa Alfie Tulagan. 3 sa mahigit 300 mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan ang nagpositibo sa isinagawang random drug testing sa bayan. Agad daw sinibak sa serbisyo ang 3 empleyado. Wala kasing employer-employee relationship ang 3 empleyado dahil job order ang kanilang employment status. Like an open door policy and they can resign anytime and I could discharge them anytime. Ngayon, with the result na positive sila, inalis ko na sila. Ayon sa alkalde, mahigit 200 empleyado pa ang hindi sumasailalim sa drug testing. Sumailalim naman sa drug testing si Councilor Joseph Emmanuel Serra sa isang pribadong ospital. Hindi ito nakiisa sa drug testing na isinagawa ng lokal na pamahalaan dahil paglabag daw ito sa kanyang karapatan. Pero kaisa daw siya sa layuning maging drug-free ang bayan na hindi natatapakan ang karapatang pantao. Gusto ko na yung ating mga kabataan at saka yung mga bata, it will not be under the influence of any drugs at all. So, as I said again, I would like Mangaldan to be drug-free. Sa ilalim naman sa community service ang mga self-confessed drug dependents. Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Umano'y tulak ng ilegal na droga, patay matapos umanong tangkaing agawin ang baril ng pulis na aaresto sa kanya. Nagbabalik Alfie Tulagan. Patay ang top 2 priority list ng Lingayen Police Station na si Marco Castillo alias Bacoy matapos mauwi sa barilan ang pag-aresto sa kanya ng mga operatiba ng Mangaldan Police sa Barangay Salaan. Ayon sa PNP, isang bypass operation na ikinasa sa inuupahang bahay ni Castillo pero nang pupusasan na ang suspect, inago umano nito ang baril ng pulis. Pupusasan na ng pulis natin yung subject, but then kinuha yung baril nung arresting officer yung magpupusa sana.
So since nakuhawakan niya yung baril, no, yung isang backup na arresting officer natin, pinutukan niya. Na-recover ang 7 pakete ng hinihinalang shabu, isang improvised M16 pistol at iba't ibang drug paraphernalia. Nakuha rin sa suspect ang mga notebook na naglalaman umano ng transaksyon nito sa illegal na droga. Isa siyang malaki doon sa Lingayen, mainit na siya. So a month before o 2 months na naggagala-gala dito. So nag-stay na siya dito. Tapos yung mga customers niya pumupunta na rin dito from Lingayen, Binmalay, so pinupunta na siya. Inaresto rin ang 5 iba pang sangkot na gumagamit ng illegal na droga sa inuupahang bahay ng suspect. Kakasuhan ang mga ito ng illegal possession of dangerous drugs. Ngayong Hulyo, 7 drug operations na ang isinagawa sa bayan. 14 ang naaresto. Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Kakapasok lang na balita, patay si Dominador de Vera matapos umanong makaengkwentro ang mga miyembro ng Manawag Police sa bypass operation mag-aalas 12 ng tanghali kanina. Kasama si de Vera sa lista ng mga priority target ng pulisya. Patay rin ang number 1 sa drug watch list ng Orbistondo Police na si Lord Anthony de Vera matapos pagbabarilin ng 2 hindi pa nakikilalang suspect. Nangyari ang pamamaril sa Barangay Poblasyon pasado alas 12 kaninang tanghali. Samantala, 44 anyos na amain patay matapos pagtulungang pukpukin ng tubo ng kanyang 2 anak-anakan sa Dagupan City. Nagka-alerto si Claire Lacanilaw. Pinagpupukpok ang 44 anyos na si Leo Bahar ng kanyang 2 anak-anakan sa Barangay Bunuan Bukig, Dagupan City. Na mga eskwelahan. Suportado naman ng mga residente ang pagpapakita ng suporta ng mga sumukong drug dependent sa kampanya kontra illegal na droga. Right nila yan, pero kung voluntaryo sila, okay lang kung voluntaryo. Tinanong naman natin sila, voluntary. Ang sabi naman ng iba, tulong na nila para mag-set ng magandang halimbawa. Pero hindi nagustuhan ng alkalde at isang human rights lawyer na isa ring konsehal ng bayan ang ginawang rally. Sa akin, there's always a second chance, especially if they submit themselves. Para sa akin, if I didn't have knowledge I did not order, that means I'm against it. So, sa totoo lang, dictated yung consent nila. Kaya tatanungin mo kung talagang sa kanila ba talaga galing yun o hindi. You'd rather na tutulungan mo na lang yung addict para ma-rehab siya. Alfie Tulagan naghahatid ng balitang amyanan. Mga cast ng once again, pinakilig ang fans sa Kapuso Mall Show sa Dagupan City. Tunghayan sa aking report. Sumagundong ang sigawan na pilihan ng mga fans sa buong CSI The City Mall Atrium sa Dagupan City sa isinagawang Kapuso Mall Show. Tampok ang mga cast ng afternoon prime na once again. Mas na-excite ang mga Pangasinense nang lumabas sa entablado ang once again love team na sina Janine Gutierrez at Alger Abrenica. Kilig overload naman nang kumanta si Jeric Gonzalez at pinalad pa isang dalagitang makasama siya sa stage. Kinilig din baging ang mga kalalakihan nang bumaba sa stage si Thea Tolentino at makisalamuha sa mga fans. Nasa huling linggo na ang once again. Dapat daw abangan ang mga twist sa istorya. Maraming salamat sa kanila, lalo na sa pag-suporta sa once again. And sana huwag nilang palampasin hanggang huli yung once again. Yung team ng once again, thankful. Nagagala kasi pinaunlakan kami ng mga taga rito sa Dagupan. Samantala, nakipagsabayan din ng ilang fans sa kuwelang-kuwela na si Bubay dahil sa iba't ibang mga papremyo, game na sumali ang lahat sa palaro. Public service announcement muna tayo, mga kapuso. Magpapatupad ng 8 oras sa scheduled power interruption ng Benguet Electric Cooperative o BENECO sa ilang bahagi ng Baguio City at La Trinidad, Benguet. Ito'y mula alas 9 na umaga hanggang alas 5 ng hapon bukas, July 19. Apektado itong Tamawan Village, Balita at bahaging Purok 1, Pinso Proper, Balanban, Irisan, Zarate Village, Pinso Proper at Upper QM sa Baguio City. Maging ang ilang bahagi ng Longlong, Benguet National High School Annex, Decan Subdivision, Wadayan, Pugi sa La Trinidad, Benguet. Dahil sa malakas na pagpapatugtog ng radyo, magsasaka pinagsasaksak ng sariling kapatid. Patay! Tutukan sa ulat ni Joan Punsoy. Hindi na umabot ng
ng buhay sa paggamutan ng padre de pamilya na si Reynaldo Paragas, magsasaka sa barangay Panggalangan, San Carlos City, Pangasinan. Mismo ang nakababatang kapatid nito na si Roberto Paragas ang sumaksak sa biktima. Ayon sa PNP, bagong insidente, pinagbabato ng sospek ang bahay ni Reynaldo. At may nagsisigaw daw, kaya nabilitan siyang lumabas. Ang alam ng misis niya, niyakap lang ng kapatid niya, pala saksak lang. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na parehong lasing ang biktima at sospek. May dating alitan ng magkapatid. Ito rin naman ang dahilan kung bakit naganap ang krimen. Bagay na kinumpirma ng asawa ng biktima. Nagpapatugtog si Roberto ng radyo na malakas talaga. Masakit po sa dibdib yung pagtutugtog niya. Kasi yung asawa ko napupuy sa gabi po dahil nagpapatubig doon sa bukid po. Pag dumating dito ng umaga, ang lakas ng tugtog ni Roberto. Madalas din naman ang mag-away ang magkapatid dahil dito. Tila hindi raw alintana ng sospek ang pagod ng kanyang kuya sa tuwing umuwi ito sa kanilang bahay para magpahinga. Pinaghahanap ngayon ng otoridad ang sospek na agad tumakas matapos ang krimen. Gusto ko pong mahuli po siya para matahimik yung kaluluwa ng asawa ko. John Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Simula nang magsimula ang pagpaparehistro para sa barangay at SK elections noong Biyernes, daan-daang botante na ang nakapagpalista sa COMELEC. Yan ang balitang tinutukan live ni Claire Natalila. Claire? Ayon sa 3-day turnout ng COMELEC Dagupan, Dagsap, Mayroon po siyang dahon ng malunggay para pampalakas ng katawan. Oh. Kaya kumpleto po tayo dahil nandyan po yung go, grow, and glow. Ang ginagawa po is magbigay ng proper dish na healthy, na nutritious, na para po mabigay sa isang 6-month-old child, focusing on complementary feeding, hanggat sa whole member ng family. Ipinaalala rin na hindi dapat kalimutan ang pagkain ng almusal. Mainam na pagplanuhang mabuti ang iluluto o paggawa ng food menu para sa isang linggo. Kung tayo po ay busy, hindi po kinakailangan na all the time is instant dahil syempre pag instant marami huyang preservatives na nakaka-harm sa ating kalusugan. Alfie Tulagan naghahatid ng Balitang Amyanan. Barangay Chairman numero 1 sa target list ng ilegal na droga, patay sa pamamaril sa Badoc, Ilocos Norte. Barangay Kagawad naman na kabilang sa drug watch list ng mga tarim Pangasinan. Arestado! Johan Ponsoy, pasok! Binawian ng buhay ang 51 anyos na barangay chairman matapos pagbabarilin sa labas ng kanyang bahay sa Badoc, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, naglalakad papunta sa kanyang farm ang biktimang si Senado Toralba ng pagbabarilin ng 2 lalaking nakasakay sa kotseng walang plaka. Nagtamo si Toralba ng 5 tama ng bala sa katawan. 5 basyo ng caliber 5.56 Armalite rifle ang na-recover ng otoridad sa crime scene. Ayon sa pulisya, maaring droga ang dahilan ng pamamaril dahil number 1 sa kanilang drug watch list ang biktima. Ang theory na tinitignan namin dito, tanggulo ay malamang siguro nagkakaroon ng internal cleansing sa mga hanay nila. Samantala sa mga tarim Pangasinan, arestado ang incumbent barangay Kagawad ng Benlag na si Eduardo Moreno. Nahulihan ito ng 6 na pakete ng hinihinalang shabu matapos ang sinagawang search operation ng pulisya sa kanyang bahay. Ayon sa PNP, kabilang sa watch list si Moreno. Sa bahay umano nito itinatago ng kanyang kapatid na si Ignacio ang supply ng illegal na droga. Nagsagawa rin ng search operation ng PNP sa bahay ni Ignacio. Ito nga po ay kinukuha nila dito sa may Las Piñas, somewhere in Manila. Sino mga buyers nila? Ito nga si Ignacio Moreno. Siya talaga yung parang supplier dito, and then siya naman ang nakakalat na naman dito sa amin. Nakaupo pa rin as elected, pero mabibigyan naman siya ng due process. Magkakaroon ng final judgment. Yun yung time ng removal into office na siya. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Mahigit 3,000 drug personalities sabay-sabay sumuko sa otoridad sa La Union. Mga miyembro naman ng pulis sumailalim sa drug test sa Bamban, Tarlac. Nakatutok si Glam Kalikdan. Sabay-sabay na sumuko sa Police Provincial Office ang mahigit 3,000 drug personality mula sa iba't ibang bayan sa La Union. Pagkatapos magpa-drug test, nanumpa ang mga ito na tatalikuran ng iligal na droga.
Binigyan din sila ng mga Biblia para mas mapalapit sa Diyos at gabay nila sa pagbabagong buhay. Magsasagawa rin ng livelihood assistance ang provincial government para may pagkakitaan ang mga sumuko. Samantala, sumailalim sa random drug test ang 77 mga pulis sa Bamban, Tarlac. Tiniyak ng pamunuan ng PNP na walang makapandaraya at galing mismo sa mga pulis ang urine sample. Malinis daw ang hanay ng pulisya sa bayan, kaya kumpiyansa silang magnenegatibo ang resulta ng drug test. Yun po ang ating kagustuhan na maging 100%, kaya nga po natin pinapadrug test po yung mga kapulisan dito sa Bamban para makita po natin kung mayroon pong gumagamit sa kanila. Glam Kalikdan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Singil sa tubig mula sa Lingben Water District, nakaambang tumaas sa susunod na buwan. May ulat si Jasmine Gabriel. 40 pisong dagdag singil sa konsumo sa tubig ang ipapatupad ng Lingayen Water District Prime Water, epektibo sa susunod na buwan. Mula sa minimum charge na 230 pesos sa unang 10 cubic meter, tataas ito sa 270 pesos. Ayon sa pamunuan ng Liwad Prime Water, mas mababa ito kumpara sa isinumiti nilang petisyon sa Board of Trustees ng Local Water Utilities Administration.